Magandang araw sa inyong lahat. Pag-aralan natin ngayon, I am complete in Christ. Sa Colossians chapter 2 verse 10. At sa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ang komunidad o ang tahanan ay may kinikilala na nangunguna. Nakakita na kayo ng bansa, komunidad o tahanan na walang nangunguna o kinikilalang pinuno. Ang bawat isa ay magulo kung ang bawat isa ay may sariling gusto. Pag tinignan natin yung talata na at sa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Minsan iniisip natin palagi ay ang mga pinuno o mga komunidad lamang. Ang komunidad o ang bansa ay nag-uumpisa sa pamilya at ang pamilya ay nag-uumpisa rin naman sa individual na tao. Tayo ay kung tayo gagawin lang natin kung anong gusto natin, wala tayong kikilalanin, maaaring maging magulo rin ang ating buhay. Dahil kung ang lahat ng tao ay gagawin kung anong gusto nila, wala silang kikilalanin, ang mangyayari doon, may kanya-kanya tayong gagawin. Kaya makikita natin dito sa ating talata, at sa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ibig sabihin dito na nangapuspos ay tayo ay pinangungunahan o pinamumunuan o nakokontrol tayo ng Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay nakokontrol o pinamumunuan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay tinatawag na complete. Bakit complete? Dahil sa sarili natin, ang ating sariling kakayanan ay hindi sapat upang malaman natin ang future. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng future. Maaring sa tingin natin ay tama, pero kinabukasan ito ay hindi pala magdudulot ng maganda para sa atin. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng future. Kaya I am complete in Christ dahil nga wala ka nang hahanapin sa Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay nasa pangunguna ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo magkakamali. Kaya pagka tinignan natin ang refleksyon patungkol sa Diyos, ang Diyos ay ating tagapanguna na dapat nating sundin. Bakit natin dapat sundin? Dahil kung ang sarili lang natin na masusunod, mas higit ang tsansa na tayo ay magkamali. Pero kung tayo ay susunod sa Panginoon, naandun ang napakalaki na pagkakataon na tayo ay makapamuhay ayon sa tamang pamumuhay. Kaya ang refleksyon natin sa tao, tingnan natin, ang tao na sumusunod sa Diyos ay payapa na umaasa sa pangako ng Diyos. Kaya pagka ang tao ay sumusunod sa Diyos, siya ay may kapayapaan. Pag tinignan natin yung kapayapaan, ito ang isa sa mga hinahangad ng tao. Maraming tao ang naglalagay ng gwardiya sa kanilang lugar upang hindi sila manakawan o ano paman. Maraming mga tao ang naghahangad ng magkapera para magkaroon ng kapayapaan, bahay at iba pa. Subalit, ang pagsunod sa Diyos ang siyang at ang umasa sa pangako ng Diyos ang siyang totoong kapayapaan. Refleksyon patungkol sa sarili. Ako ay nagtitiwala sa Diyos. Yan ang isa sa mga tinatawag na pagiging kumpleto ng isang tao, ang magtiwala sa Diyos. Ano ang dapat gawin? Sa application, magpasakop ako sa Diyos na sumasakop sa lahat. Yan ang pinakamagandang desisyon na sa aking naiisip na personal na napakagandang desisyon ko na magpasakop ako sa Diyos. Dahil kung hindi ako magpapasakop sa Diyos, kanino ako magpapasakop? Kung magpasakop tayo sa ibang tao, maaaring gamitin lang tayo ng ibang tao, o kaya naman ang taong ito
ay madala tayo sa kanyang mismo ring pagkakamali. Kaya ang Diyos mismo na nakakaalam ng ating buhay at ng future, kung tayo nagpasakop ay masabi natin kumpleto tayo dahil igagayad niya tayo sa tamang landas. Sa ating pangkalahatan, sa pagtitipon, ang bawat isa ay pag-usapan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pagtitipon o yung pangkalahating reflection natin, pag-usapan natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang sumasakop ng lahat ng bagay. Marami pa kayong makikita dyan na pwede nating pag-usapan, pwede niyong pag-usapan ang mga refleksyon patungkol sa Diyos, sa tao, sa sarili at sa pangkalahatan. Pag-usapan niyo yon upang makadagdag kaalaman sa bawat isa ayon doon sa inyong pagkaunawa doon sa talata. Magandang araw sa inyo, hanggang dyan na muna tayo.